Mabagal ang asenso kapag empleyado ka lang. Kaya nag-resign kami ni Manuel sa aming trabaho. Lakas loob naming isinugal sa negosyo ang kaunting perang naipon namin. Ngayon, okay lang trabaho. Magandang araw po, San Cargo. Ano po may paglilingkod ko sa inyo? Ay, opo! Meron ho kaming truck. No problem po. We can provide the service that you need. Bigyan niyo lang ho kami ng sapat na oras. Salamat, sir. Sige po. Ba't ko sinahin may truck tayo? Ano ka ba? Sabi tayo yun eh. Ano ka ba? Malaking kumpanya yun. Papakawalan pa ba natin? Pag nagkataon, edi sa buhay na yung negosyo natin. Alam ko yun, pero saan tayo kukuha ng truck? Walang problema, edi babayahe ko. Pangasinan, malayo yun. Hindi naman kita masasama. May trabaho ako Ano nun ka ba? Okay lang ako. Relax ka lang. Wala ka bang tiwala sa diskarte ko? Excuse me. Meron pa po bang dadaang jeep na biyaheng Santo Rosario? Wala na ho. Bukas na yun, mga alas 6. Sa pagsusumikap namin ay unti-unting umunlad ang negosyo. Nakabili kami ng mga delivery truck at nakapagpatayo ng warehouse. Mas naging madali ang pagtatagumpay kapag may pamilya kang katuwang. Alam niyo ho, nung bata pa ho ako, sa tuwing mag-uuwi ako ng supot ng bigas o kamote sa bahay namin, nakikita ko yung gutom sa mga mata ng kapatid ko. At kahit kailan, hindi ko na nalimutan ang mga gutom sa mga matang yon. Kaya gano'n lang sidhe sa pagsusumikap ko para makapag-uwi lamang ng pagkain sa hapagkainan namin. At yon ang naghatid sa akin sa munting tagumpay na ito. At sa puntong ito, nais kong pasalamatan ang mga mahal ko sa buhay. Sa aking mga kapatid na nagsilbing inspirasyon ko para umangat. Kay Rose, ngayon naniniwala ka na totoo yung drama sa radyo. At sa aking mahal na ina, si Inda, na nagparamdam sa akin ng kakaibang pagmamahal. At yung pagmamahal na yun na nagsilbing hamon sa akin para abutin ko yung mga pangarap ko. At sa aking mahal na ama, naging kasabay ko na mangarap. Siya yung naging kaagapay ko sa mga bagyong dumaan sa buhay ko. Siya yung nagbibigay sa akin ng lakas. Kasi gusto ko nang sumuko. Tata, maraming salamat dahil binusog mo ko sa pagmamahal. At kung nasan ka man ngayon, para sa'yo lahat ng ito. At kay Manuel, maraming salamat sa pagmamahal mo.
nakapagpatayo rin kami ng iba pang mga negosyo, lending company at mga palaisdaan. Samantalang, maayos na rin ang buhay ng aking mga kapatid. Bumuo ako ng scholarship foundation at livelihood project para sa aking mga kababayan. At sumasaya ako kapag may isa akong natutulungan. Siguro kasi, ito lang ang paraan ko para maibalik sa Diyos ang lahat ng biyayang ipinagkaloob niya sa akin. At ang hangarin kong makatulong ng mas malaki sa kapwa ang siyang nag-udyok sa akin na tumakbong mayor ng Sesmuan, Pampanga. Lubos na gumagalang, Lina. Sa kasalukuyan ay masayang namumuhay si Lina sa piling ng kanyang asawa at 2 anak. Pangatlong termino na rin ni Lina bilang mayor ng Sesmuan, Pampanga. She admitted to herself na hindi siya kasing talino ng ibang mga politiko, pero pinagkakatiwalaan siya ng kanyang mga kababayan dahil sa pagkakaroon niya ng mabuting puso na laging handang maglingkod at magmahal ng walang kapalit. Ang lahat ng tagumpay sa buhay ay nagmumula sa pangarap at nabubuo sa pagsisikap. Mananatili lamang ito sa patuloy na paniniwala sa sarili, sa pangarap at sa Diyos. Ito po si Charo Santos. Magandang gabi po, kapamilya.